Kakapasok lang, grabe to. Risa Hontiveros na bulaga, sinampal ng ebidensya ni Kibuloy, BP Sara Korte. Kibuloy is in the house, no? Masyado na namang umiinit ang pangalan ni Kibuloy at nasasama pa si Hontiveros dito. Etong balitang ito ay nagbula kay Philippines Trending News. Ayan, syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa video na ating mapapanood ngayon. Syempre, kasama nyo akong magbibigay ng komento at reaksyon dito. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na epektibo at hindi mahinang kanyang administrasyon. Ayon sa Pangulo, ito ay dahil na rin sa nagagawa naman nila ang mga bagay na kinakailangang gawin. Git pa ng Presidente na napaglilingkuran ng kanilang administrasyon ng mga Pilipino at marami naman ang naipapatupad ng gobyerno para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Tugon ito ng Pangulo sa tanong kung hindi ba siya may tuturing na isang mahinang Pangulo. Sinabi pa ng Presidente na ang importante lamang naman ay sa usaping ito yung paglingkuran ang taong bayan. Kaugnay niyan ay sinabi pa ng Chief Executive na patuloy ang pagpapalakas ng intelligence services ng pamahalaan, lalo na ngayong mas marami na ang mga dapat na bantayan. Pahayag ito ng Pangulo nang tanungin kung gaano kaepektibo ang intelligence gathering ng ating bansa laban sa mga umuugong na destabilisasyon laban sa administrasyon. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na ang intelligence gathering ng bansa ay mas nakatutok sa panlabas na banta laban sa ating kapakanan kumpara sa panloob ng mga usapin dito sa Pilipinas. Samantala, inaakusa naman ni Kingdom of Jesus Christ Church leader Pastor Kibuloy o Apollo Kibuloy ang gobyerno ng Amerika na umano'y kasabuat ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na nagpaplanong dispatsahin siya sa pamamagitan ng rendition may kaugnayan sa mga kinakaharap niyang kaso sa Estados Unidos. Sa 37 minutong mensahe, sinabi nga ni Kibuloy na nalaman niya mula sa isang reliable source na target umano ng Estados Unidos na kabilang yung Central Intelligence Agency at Federal Bureau of Investigation na magsagawa ng rendition laban sa kanya sa halip na extradition. Sa kabatiran ng publiko, ang rendition ginagawa kapag ang isang suspect na may outstanding arrest warrant ay pwersahang dudukutin mula sa isang estado. Pagbubunyag pa nitong si Kibuloy na hindi lamang rendition kundi elimination ang gagawin o kaya naman ay kung magkataon ay maaari umano siyang i-assassinate. Ayon pa sa kontrobersyal Maaring assassinate, parang no, parang talagang malaking pangalan ng isang Kibuloy, no, para mawala dito, para siyang isang malaking threat, kumbaga. Yun ang nagiging niya sa sarili niya. No, nung una, 'di ba, nandiyan si Ka Eric, si Badoy, ngayon naman si Kibuloy. No, connection sila eh. Dahil doon lumalabas FPRRD, mga Duterte doon sa channel ng SM9. Ba, mukhang naiisa-isa na sila dito. Nako. Na leader ng grupo sa pamamagitan ng rendition maaring pasukin ng mga otoridad ang kanyang compound anumang oras at siya ay kunin. Ilan sa mga akusasyon itong si Pastor Kibuloy ay laban sa Estados Unidos ay nag-aalok umano ito ng $2 milyong na katumbas ng 100 million pesos na patong sa kanyang ulo para naman sa ikadarakip at yung umano'y planong pagtatanim ng ebidensya kagaya ng bomba, baril, maging yung droga laban sa kanya base na rin sa kanyang source, bagay na babantayan umano ng kanyang kampo. Samantala, sinabi naman ni Pastor Kibuloy sa Estados Unidos na mas gugustuhin niya na ma-extradite na lamang na siyang treaty ng ating bansa at sa katunayan nga, nakahanda naman daw itong harapin ang naturang issue. Matatandaan, nakasalukuyang nasa Federal Bureau of Investigation Most Wanted List itong si Pastor Kibuloy dahil sa mga kasong may kinalaman sa sex trafficking at bulk cash smuggling cases at maraming iba pang usapin na kanyang kinasasangkutan. Alam po ninyo, ito po, naglabas na po ng subpoena, ito pong Senado para po dito kay Apollo Kibuloy. Pero wala pong sa akin parang immaterial po yan. Lahat po kasi na nagaganap sa Senado, lalo na po at ito naman ay hindi naman sa gobyerno. Kasi hindi ko po maintindihan kung bakit umaakto. Ito lang ang aking obserbasyon, no. Bakit ang isang pribadong tao katulad ni Kibuloy ay pag-aaksayahan ng gobyerno, no,
na imbestigahan samantalang siya po ay pribadong mamamayan. Kaya hindi po sinabing bawal imbestigahan yung pribadong mamamayan. Pero sa proper court na po kasi private sila eh. Kaya po nag-iimbestiga tayo sa mga tao ng gobyerno. Dahil kung may katiwalian po yung tao ng gobyerno, pera po ng taong bayan yung ginagamit. Di po ba? Kaya may karapatan tayo. Yun po usually. Lahat po ng nakita ko before na mga nasaksihan natin na yung ano po, yung mga Senate investigation, lagi pong may involve yung isang ahensya ng gobyerno. No? May pagmamalabis, merong kumbaga nagagamit yung government. Ito po, nagamit po ba yung gobyerno ni Pangulong Marcos habang ginagawa ni Apollo Kibuloy yung kanyang krimen? Oo nga, no, teka lang, sandali. May lilinawin lang ako, no? Bakit kaya kailangan is makarating pa itong mga investigasyon na to, ganito, ganyan sa Senado? Sinasabi nga ni Sir Badong na private na tao si Kibuloy. Kumbaga kung meron siyang pagkakasala, pwede naman sa mga korte na yung simplihan lang, yung natural lang talaga. Doon na lang. No? Kasi, unang-una, wala naman siguro siyang nilustay na pera ng taong bayan. Diba? Wala naman. Pero ang kinakabit lang kasi nila dito, kaya nagiging ganyan yung issue kay Kibuloy at yung pag-iimbestiga sa kanya, kasi ikinakabit yung pangalan ng mga Duterte sa kanya. Yun yung nagiging resulta ron eh. Kaya, gano'n na nangyayari. Pero kung wala siyang connection sa mga Duterte, is hindi ganyan ang mangyayari. Kung sakaling may mga reklamo sa kanyang ganyan, wala. Hindi para sa ganyang klaseng investigasyon yan. Yung tipong investigasyon sa mga private na tao. Tayo, di ba? Private tayo, ganyan. Kukuha nyo, kasi ang tingin ko po rito, ang dami pong dapat asikasuhin ng Senado. Oo. Kasi ano pa pong bagong batas na makikreate. Ang pangunahin po kasi, napaliwanag na to ng matatalinong mga senador at congressman, di ba? Kada investigasyon, nag-expect yung mamamayan ng panibagong batas na makikreate out of that. Kasi yung kaya nalulusutan, meron kasi makikita nyo sa investigasyon eh. Di ba? Wala palang nilalabag na batas. Parang ganito po eh. Halimbawa, matatalino yung mga tao sa pamahalaan, nakakapagnakaw sa gobyerno ng walang nilalabag na batas. Gagawa sila ngayon ng batas. Yan po yung pangunahing purpose niyan, di ba? Bakit kayo nag-iimbestiga? Para makagawa kayo ng batas kasi napatunayan, wala palang ginagawang batas, wala palang nilalabag na batas itong mga to. Kahit nakakapagkamal sila ng malaking salapi, hindi pala illegal kasi walang batas laban dun. So ang gagawin ng mga nag-iimbestiga, gagawa sila ng batas para hindi nyo na maulit yung pagnanakaw nyo sa kaban ng taong bayan. Okay, eto bang tunguhin na to? Wala po ba tayong batas na mga sexual abuse, sex trafficking, di po ba? Alam ko meron na yan eh. Kung meron na po yan, kung meron na po mga batas na ganyan, bakit hindi na po isampa sa husgado? Oo. Yun yung Natural na korte lang, hindi na kasi nangyari na isinisinado. po yan eh. Nangyari na po yan. Mas masama pa po epekto eh. Halimbawa, yung kaso po ni Dilima. Hindi po ako, wala po akong ano kay Buloy ha. Kung may kasalanan, dapat managot. Pero mapapanagot nyo ba siya sa Senado? Meron po bang masasabi yung Senado, guilty ka? Hindi pwede. Hindi nyo rin po masasabi na guilty siya. Kasi hindi Tsaka naman... dapat natural na korte lang talaga. Ulitin natin. Hindi na para pag-usapan pa yan sa Senado dahil napakaraming problema ang dapat resolbahin at dapat resolbahin nila yung ginagawang ano sa kanila. Pangaharas na pwede silang matanggal dyan. Di ba? Kaysa ganyan ng pagtalunan, no? Yung isipin nila si Kibuloy. Kasi eto naman si Hontiveros naman kasi, alam naman natin since day one eh. No, hindi naman talaga si Kibuloy ang talagang target nila diyan eh. Ang target nila diyan is yung mga Duterte. No, yung Kibuloy is parang isinasama na lang diyan. Dinadagdag na lang 'yan sa pwedeng gamitin laban sa mga Duterte. Kasi gagawin mo lahat para mapababa o masira mo siya. Kailangan hindi ka na makatakbo. Kailangan hindi ka na makalaban sa 2028. Isa kang malaking threat. So lahat ng mga butas na nakikita namin sa'yo na pwede naming ikabit, is ikakabit namin. Eto si Kibuloy, may record. Diba? Kumbaga, wanted siya. Meron siyang mga kaso.
So nakakasama nyo si Kibuloy, ganyan, sa mga Duterte, nakakasama nila. So hahanap sila ng butas para kumonekta kay Kibuloy na may ginagawang masama yung Duterte, nakasama si Kibuloy. Ganun yun. Di ba? Ganun lang resulta nun. Kasi yung kaso ni Kibuloy is pwede naman na ilagay yan dito sa husgado na. Meron naman tayong hustisya rito sa atin na hindi na dapat pag-usapan pa yan sa Senado. Di ba? Tama naman si Sir Batong. Mahatulan nyo ba ng guilty yan? Di ba? Nakukuha po ninyo, parang ang tingin ko dyan, pag-aksaya na lang ng pera ng taong bayan. Kada hearing po na ginagawa sa Senado at walang nakikreate na batas, pag-aksaya po yan ng taong bayan. O kaya government offices yung iniimbestigahan. Meron po kasing yung oversight na tinatawag, no? Kung tama ba, naaayon ba sa batas yung ginagawa nitong mga yung pagpapatakbo ng ahensya, naaayon ba sa batas? Yun yung dalawa lang po yung purpose. Wala po ako nakikita, hindi kayo korte at hindi nyo masasabi na si Kibuloy ay guilty. Wala pong magiging verdict na ganun. Kaya sa tingin ko, pag-aksaya lang ng panahon, napaghandaan tuloy ni Kibuloy kung ano yung mga posibleng isampan nyo ng kaso. Halimbawa, hindi lang po si Kibuloy ito, sa iba pang mangyari yan. Kasi kada mga sikat na kaso na ngayon, i-imbestigahan nyo na ngayon sa Senado. Kahit wala pong kinalaman sa pamahalaan. Dapat ang iniimbestigahan kasi sa Senado, yung mga korap, yung mga gumagasta ng pera ng taong bayan. Di ba? Yung mga abusado sa taong bayan, yun ang dapat kasi kay Kibuloy, hindi naman usaping sa taong bayan eh. No? Personal na personal na kaso niya yun eh. 'Di ba dapat hindi diyan pinag-uusapan sa Senado yan, hindi niyo diyan inuungkat. Kaya nakikita tuloy kung ano yung tunay na dahilan niyo eh. Kung bakit gusto niyo ungkatin yung kaso ni Kibuloy na idinadawit yung mga Duterte diyan. Question ko si Kibuloy ba, yung ginagawa ba ni Kibuloy na ibinibintang ng kanyang mga tauhan, may kinalaman po ba yung administrasyon ni Pangulong Marcos? Malinaw po yan eh. Ang gobyerno po ngayon, si Pangulong Marcos ang namumuno. May kinalaman ba kung anong ahensya ng pamahalaan natin si Kibuloy ngayon? Sasabihin nyo, noon. Noon pa pala yun, di. Ba't hindi nyo inimbestigahan noon? Ang point ko, wala na rin kayong maitatama sa sangay ng pamahalaan. Hindi nyo naman po pwedeng sabihin na guilty ka Kibuloy kaya dapat ka makulong sa Senado. Wala pong ganun eh. Wala po kayong kapangyarihan na kaya nyo lang mapapakulong si Kibuloy kung hindi pa rin siya attend. Kung umattend. Kasi sa mata ng tao, malimbawa, maganda yung pagkakasalang nyo kay Kibuloy. Meron na pong kasong ganyan. Halimbawa po si De Lima. Sinalang natin yan. Sinalang yan ewan ko kung sa Senado ko nasalang. Pero yung sa House of Representatives, sinalang si De Lima. Diyan natin natuklasan si De Lima umamin na may relasyon sila ni Dayan. Diyan din natin natuklasan na si Jonel, di ba? Ano tawag mo ano tawag si De Lima? Ni Senator De Lima. Jonel, di ba? Diyan po natin natuklasan yan eh. Kaya isip natin, may kasalanan to si De Lima. Pagdating kaya wala po tayong ka-question bakit siya nakakulong. Kasi una, senador po siya. May kinalaman po sa gobyerno yung senador. Si De Lima, tama naman si Sir Badong, is may connection sa gobyerno. Pwedeng pag-usapan dyan sa Senado yung mga kaso ng mga yan, basta naglilingkod ka sa gobyerno. No, senador ka, ganyan presidente, vice president, pwedeng pag-usapan yan kung merong mga anomalyang ginagawa. Pero nga yung katulad ni Kibuloy na alam natin na sinabi nga ni Sir Badong na private person ay hindi na dapat pinag-uusapan o iniimbestigahan dyan sa Senado. Ipinapasa nyo na lang yan sa korte. Diba? At saka hindi naman nagtatrabaho si Kibuloy sa gobyerno. Hindi naman sa pinagtatanggol natin yan, no? Ika nga ni Sir Badong, kung may kasalanan, ikulong. Diba ganun yun? Ang tanong ko po, ano po ugnayan ni Kibuloy kay Pangulong Marcos? O sino mang ahensya ng pamahalaan? Hindi rin naman nagpaplano si Kibuloy ng destabilisasyon. Mga ganun ba yun? Tama ba ako? Bakit po natin sila pinag-aaksayahan ng pera ng taong bayan? Nalinaw na po yan ni Marcoleta eh.
No? Dapat hindi iniimbestigahan yung mga pribadong kumpanya, Yes. pribadong tao. Yes. Lalo na't walang kinalaman sa Sinapoles, pribado nga, pero ang binibintang sa kanya, kaya siya iniimbestigahan dahil yung ginamit niyang mga pera ng taong bayan, through Oh, PDAP. yes. Yun po yun. Yun po yung pagkakaiba. Ngayon, ang tanong ko, meron po bang pera ng gobyerno ni Marcos na involved? O meron po bang ginagamit po ba yung gobyerno ni Pangulong Marcos Oh, hindi naman dito sa mga ginagamit. aktibidad Wala namang nakaka-apekto sa gobyerno Kibuloy? ni Marcos. Kung wala naman po kayong bintang na ganun, bakit nyo po hindi sa proper court? Yes. Ako, konti lang po alam ko, hindi po ako abogado, baka sabihin nyo. Hindi po ako naniniwala, hindi ko nga siya ginajudge eh. Ang sinasabi ko, ano kinalaman ni Kibuloy sa gobyerno? Bakit natin siya iniimbestigahan sa Oh, Senado? pati dinadala sa Senado. Pero na lang hindi kung dapat sasabihin nyo si dinadala Marcos at si Kibuloy magkasabwat. yan. Oh. O yun, pwedeng imbestigahan nyo anong sabwatan nila. Eh wala po ako naririnig na ganun. O kaya si Martin at si Kibuloy may kasabwat. Di po ba? Ewan ko ba dyan kay Risa? Si Risa kasi yung nagpapasimuno ng mga ganyan. Inaakusahan nyo na naman ako. Wala nga ako sinasabi kung guilty siya o hindi siya guilty. Oo nga po, marami pong hindi nagbabayad ng buwis pag hindi po yung korte. Ililinaw ko sa inyo, ang Senate at ang House of Representatives hindi yan korte. Yes. Bakit po sila nag-iimbestiga? Titignan po nila kung may kakulangan sa batas, di ba? O ngayon, or kakulangan sa batas or yung oversight function nila. Ano po yung oversight? May mga tao sa gobyerno, may mga ahensya sa gobyerno, baka naliligaw ng landas. Ang tanong, ito po ba ay ahensya ng gobyerno si Kibuloy? Meron po bang ahensya ng gobyerno ni Marcos ngayon, ni Pangulong Marcos, ang involved kay Kibuloy? Tama naman, tama naman. May punto lahat ng sinasabi ni Sir Badong dahil walang konektado si Kibuloy sa administrasyon ngayon. At hindi siya politiko. Hindi siya naglilingkod sa taong bayan. Although may samahan siya, iba ang pinaglilingkuran niya, pero labas sa gobyerno. At hindi naman nalulustay ang pera ng taong bayan. Siguro kung may nai-issue man sa kanya, na kung siguro kung mayroong mga lustayan na yan, siguro, doon na sa ano niya yun, sariling private niya yun, kung meron man. Uulitin ko, kung iimbestigahan, hindi nga din dapat dyan sa Senado yan. Hindi na dapat yan. Maraming dapat pag-usapan dyan sa Senado. Ito kasi si Honti, talagang ayaw niya talagang tigilan kasi talagang idinidikit niya lang sa mga Duterte yan eh. No, doon lang yan, halos lahat ng mga nangyayari ngayon, no, na problema, mga issue is talagang idinidikit lang sa Duterte yan. Kasi nagtataka ko, bakit po yung walang involvement, tignan niyo yung Parmali. Kasi ang bintang sa Parmali, di ba, nakopo niya yung mga kontrata nung panahon ng pandemya, nakopo ng Parmali. May kasabwat siya sa gobyerno. Ang tanong ko po, sino po kasabwat ni Kibuloy sa gobyerno ni Marcos? Bakit po tayo nag-aaksaya ng panahon para imbestigahan si Kibuloy sa Senado? Meron po bang ugnayan yung gobyerno ni Pangulong Marcos sa kay Kibuloy kung may ginawa silang krimen ba? Parang pamimiloso po lang yung tanong ko, pero ganun po talaga yun eh. Bakit nyo po inimbestigahan yung Parmali? Kasi ang bintang sa Parmali nakikipagkutsabahan sa mga yung DBM. Yan. DBM ay ahensya ng pamahalaan nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit inimbestigahan si Napoles? Kasi nakipagkutsabahan sa mga congressman at sa mga senador na mga tao sa pamahalaan. Bakit inimbestigahan si Kibuloy? Sino po yung kakutsaba niya sa gobyerno ni Pangulong Marcos? Anong ahensya? Kasi kung wala, hindi po pwede na lahat ng private citizen ay iimbestigahan natin sa Senado. Exclusive po yan. Yung HOR tsaka Senate. Na para po yan sa mga may kinalaman sa ahensya. Hindi po kasi siya korte. Bakit pa po tayo nagkukorte kung lahat po ng private na tao nakagawa ng krimen sa pribadong tao ay dadali natin lahat dun sa
Senado. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Philippines Trending News. At syempre natunghayan natin ang video na yun na nagmula kay Sir Badong Arratales. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.